Hello mga kantrip, good evening po sa ating lahat. Welcome back again to our channel with my baby yan nangangamot. Gustong sumama, gustong manood para naman hindi ako nakikita araw-araw mag-vlog. Ay, hindi pala araw-araw. So, kumusta po kayong lahat mga ka-antrep? Meron lang akong i-share sa inyo na nangyari kanina dito sa shop. So, yung Euro Viperman 150 ay dinala dito, tinulak na lang kasi hindi na umaandar. Ayaw na daw umandar. Ayun nga, hindi umaandar. So, share ko lang sa inyo. Siyempre, manual check yun ng ating mekaniko kanina. At gusto ko lang i-share sa inyo kung paano ko naman siya chinek para makasigurado nga na stator daw kasi ang sira. So, siyempre, upon checking, sabi, stator daw ang sira. Kaya, sabi ng mekaniko, papalitan ng stator. So, dinoble check ko lang din para para lang double check, para gusto ko lang din ipakita sa inyo kung paano ba mag-check ng stator ng Viperman 150 na kung hindi na ba talaga gumagana or kung sira na kailangan ng palitan. Nga pala, disclaimer lang, ito ay aking yung aking mga sasabihin na susunod dito ay base lamang sa aking observation at syempre nasa shop ng ating live. Kayong maisi-share ko is base lang din dito sa mga nangyayari at na-observe ko at mga konting aking nasasagap na kaalaman dito sa shop. So, ito pong stator ng Euro Viperman 150 ay ayan, 2468 coils with primary coil. Ayan yung kakaibang coil. 3 ang butas, 2 ang wire sa pulser, at 5 wire. So, kung nakikita nyo 5 wire, ayan, ang kapariho po nito ay ang mga pang CG125, CG150. Yan yung mga pang Euro 125 at mga pang yung mga motor star na sports. Yan, pareho sila ng stator, non-battery operated. Ayan, 3 ang butas niya. So, ipakita ko lang sa inyo kung paano ko ito chinek kanina para i-double check lang kung hindi na ba talaga pwedeng gamitin or kung sira na ba talaga itong stator ni Viperman. So, lagay lang natin dito. At syempre, tayong mga sa shop kasi, alam mo, kagaya natin ng mga babae na hindi naman talaga tayo nag-i-engage doon sa motor or doon sa mga shop owner or mga nagdi-DIY na hindi talaga marunong pa. Pero pag may ganito ka kasi, itong ating multi-tester, ay siguradong accurate yung ating makukuhang info at mas madali para sa atin na ma-attest kung or malaman kung sira ba yung stator na hindi na natin kailangang i-engage doon sa motor mismo. So, itong ating multi-tester, ayan, may dalawa ito yung dulo na tinatawag nating test probe. So, kapag ang ating i-check po ay ang pulser at saka itong kanyang primary coil, which is ito ang importante kasi dito sa mga sa mga non-battery operated, itong pulser at ang primary coil kasi itong pick-up coil niya, itong pulser, tapos ito si primary coil, yan ang nagbibigay ng kuryente sa CDI. So, at idagdag ko na rin po pala, hindi po sa lahat ng pagkakataon na hindi umaandar or ayaw umandar ng motor or mahirap paandarin ang motor, hard to start ang motor is stator ang dahilan. Pwede pong pulser lang, ayan, kasi nare-replace naman ito, or pwedeng talagang yung stator kasi ito na itong kanyang primary coil is sira na. Ayan, o kaya baka naman din CDI, o kaya naman ay baka ignition coil, or baka naman yung spark plug cap, o kaya yung spark plug. So, isa yun sa mga dahilan. But this time, kasi nga na-check, start si mekaniko, syempre sa stator, ayan niya na kaagad, nakita niya na kaagad na stator ang may problema. So, ipakita ko lang sa inyo kung paano siya test, kung paano natin i-test gamit ang ating multi-tester. May mga customer din po kasi minsan, halimbawa dun sa mga shop na mga walang mekaniko or halimbawa absent ang mekaniko. So, tayo as shop owner, ako talaga as much as possible, sinisikap ko na may mga konting matutunan para may mga customer po kasi na pupunta halimbawa sa shop, minsan nga dala-dala nila ito. Tapos sabihin, ma'am, pwede mo bang i-check? Pwede mo bang malaman? Ma'am, paano ba malaman kung sira na ba talaga ito? Kung ito yung problema ng aming motor. So, usually yan, papadala nila, ma'am, pwede mo bang i-check? So, kung hindi tayo marunong mag-check using our multimeter, so hindi natin mabibigyan man lang ng info yung ating customer or buyer. Or kung wala tayong multi-tester, so wala tayong magagawa kundi ang sasabihin natin na hindi tayo marunong or hindi natin alam.
Okay, so, ayan, kung wala pa kayong multi-tester, yan, girls, girl power na ito. Umorder na kayo, mag-check out na kayo, mag-check out. Bumili na kayo ng multi-tester, any brand, nasa sa inyo po yan, basta yung ganito siya, multi-tester. So, baba ko lang ang aking camera para makita ninyo. Okay, so, nandito na tayo. Ang first po nating i-check dito sa ating stator ay ang kanyang pulser. So, ang kulay po ng ating pulser, ito po siya, green, white, at saka blue, white. Ayan. Kung nakikita nyo ng malinaw, yan. So, ang ilalagay lang natin, hanapin lang natin dito ang ating, wire ng pulser, which is the green, white, at saka itong ating blue, white. So, ang ating negative, ilagay lang natin dito sa ating kulay green, sa ating negative wire, at sa ating ground, at ilalagay natin itong ating red dito sa ating kulay blue. At nga pala, yun, hindi ko na makalimutan, pinaka-importante. Ito pong ating multi-tester, isi-set lang po natin dito sa ating 2,000. Kasi ohms, ang kukunin po natin dito ay yung kanyang resistance, kung may resistance pa ba siya. So, remind lang po na ang resistance dapat ng pulser ay 100 and above, 100 pataas. Kasi kapag 100 below na siya, wala na yan, sira na yung pulser na yan, kailangan na talagang palitan. So, dito po tayo tututok. Ayan, natusok ko na po ito. Ayan, para makita ninyo. And this one. So, ito pong bantayan natin ang paggalaw po ng ating multi-tester. Okay, so kung nakikita nyo, it's 156. Paano? Ayun, 156 po. 156 ohms ang reading ng ating pulser. So, ibig sabihin, okay pa po ang ating pulser. Kasi nga, kagaya ng sinabi ko kanina, kung pulser lang kasi ang sira, pwedeng palitan lang ng pulser. Pero kapag itong ating primary coil na talaga, is wala na talagang pag-asa. So, pasado ang ating pulser, dahil siya ay 156. More than above siya sa 100 na ohms dapat na reading. So, go na tayo dito sa ating primary coil. Ayan. So, ang wire po ng ating primary coil ay ito. Ito makikita. Yan siya. Ito. Ito ang ating primary coil, which is the red-black. So, go tayo dito sa ating red-black ng ating mga wires. Okay, so, lalagay lang natin dito ang ating positive probe test probe. Ayan, tusok. That's the purpose. And, lalagay natin dito ang ating negative dito sa ating stator. Ito po ang tingnan po ninyo kung gagalaw or kung ano ang reading. Ang reading po dapat ng stator na nasa good condition ay dapat siya ay 300 and above. 300 pataas is very good condition. 300 and below is sira na po siya. Kailangan ng palitan. So, ilalagay ko lang ang ating negative probe dito sa ating ground o dito sa stator. So, kung mapansin po ninyo is hindi po gumalaw ang ating tester. So, meaning OL. OL, meaning open line lang siya. Walang galaw, walang movement. Okay, so masasabi na natin ngayon na sira na ang ating stator na ito. Okay, so para mapatunayan na talagang sira siya, dapat meron tayong bago, 'di ba? Dapat meron tayong bago para malaman at makita talaga. Meron tayong pagkumparahan, syempre nasa shop at syempre papalitan. Ngayon, para malaman natin na, oo, wala na talaga. Dapat meron tayong bago na matitest para makita din ng customer na, ay, oo nga, sira na talaga. Kailangan na siyang palitan. Okay, so we have here the new one. So, ayan, kapareho of course nito nung ating sira. So, ang inaayos niya is Euro Viperman 150. So, magkapareho pa rin sila. Tatlong butas, 8 coils with primary coil, and then 5 wires. So, ito yung pinalit kanina. Siyempre, hindi na ito talaga, pero ganito. Kasi, parang nire-rewind ko lang ba yung nangyari kanina. So, ayan, para makita natin, ayan. Siyempre, iti-test din natin to before ibibigay sa mekaniko. O, ayan. Ay, ito nga pala may may magnet ito sa loob. Kaya nakita nyo kanina, ayaw humiwalay. So, iti-test natin ito para makita natin. Inuulit ko lang yung mga pangyayari kanina. So, ang pulser natin, ito klarong-klaro sa bago. Babad kasi ito sa langis eh. Blue, white, and green, white.
Okay, yung ating negative. Siyempre dito pa rin sa 2,000 ha, sa 2,000 ohms pa rin ang ating sa 2,000 pa rin ang itong ating tester. Tusok lang natin ang ating negative. At doon sa, ayan, and then ilagay natin ang ating positive probe dito sa pula. Huwag po natin hahawakan pala ito ha, itong mga dulo ng probe natin kasi may ground din syempre ang katawan natin. And then tingnan po natin itong ating tester kung gagalaw. Okay, 1, 2, 3, go. Ay, bakit sa black ako? Dito tayo sa blue. Sorry, sa black ko tinusok. Oops. Ayan po, 149, 148, 148. Mas mataas pa ang reading ng ohms nitong ating luma. Why? Siyempre, original pa po niya ito. Original pa niya. Kaya, okay na okay pa yung kanyang pulser. So, kaya lang, yung reading kanina nitong ating primary coil is bagsak. So, mas mataas pa ang reading ng pulser nitong stock niya. Yung original niya pa. So, ngayon, 140, magkano yun? 148. Magkano yun? Ilan? 148. So, pasado naman kasi nga, 100 and above, good condition ang ating pulser. 100 below, bad condition na. Ngayon dito naman na tayo sa pinaka-importante dito sa mga non-battery operated, itong pulser, itong primary coil. Okay, so ang kulay ng ating wire ng primary coil is ayan, red-black. Red-black po, hindi yung pink. Red-black, so dito ang ating red-black. Dito naman, ilalagay lang natin yung ating positive test probe dito. Ayan, tusok. And then, ilalagay natin sa ground ang ating negative. And then, wag lang din po natin hahawakan ang ating test probe. Ayan. Ito po ang titingnan natin kung gagalaw. So, ilalagay ko na dito sa ating ground. 300. Wait lang. 365. Ay, gumagalaw. 367. 366. So, ayan. 382, 370, 373, 372. Wait lang, hindi siya stable dahil dito sa aking tanggalin ko at itutusok ko na lang ng diretsong ganyan. Yan. Nagalaw-galaw kasi. Ayan. 368, 367. So, 300 plus po siya. Ayan, nakikita nyo. 300 plus. Meaning, so, di ba may reading siyang 300. Ilan yun? 67. So, okay na okay. Good condition yung bago. Kasi nga, bago siya. Itong luma natin is, ulitin ko, di ba OL lang siya kanina. Meaning, open line lang siya. Open line lang siya kanina. Yan wala talaga open line. So, sira na talaga siya. So, doon natin napatunayan na sira na talaga itong lumang stator ni Beeperman. You know why? You know why po? Kasi, maselan po ang ating mga primary coil or yung mga coil na yan. So, isa sa pinaka kung bakit talaga siya sira na, basta tingnan nyo po yan. Ayan, nasugatan po yung primary coil. Actually, yung parang isang coil niya is na na talaga naputol. Yung ganito niya, yung parang tanso niya, naputol na. So, ayan, kaya kahit anong gawin, wala na talaga ito. So, madalas na nakikita ko or na-experience ko dito na kapag yung coil or primary coil nasira, wala na talaga siya. Usually, halimbawa, yung mga bolt, pag nabunot dito, syempre, iikot-ikot siya. Pag ito na mga to nasusugatan, so sila na rin, nagkakaroon na rin siya ng defect. Kung okay man si primary coil, hindi na rin maganda talaga yung kanyang performance. Kaya, ayun, yun lang po ang gusto kong i-share sa inyo para, ayan, marunong na rin tayong mag-check ng ating mga pulser. Double wire po kasi ito, yung aking pong unang yung aking pong vlog sa nauna is single wire lang po ang kanyang, ang pulser, ang wire ng pulser. Okay, at ito po ay pang Beeperman Euro 150 kasi niya po ang mga pang
CG. Rusi but CG 125, 150. Iba po kasi yung mga pang PC. Okay, yun lang. See you on my next video. Shoutout po sa inyong lahat at maraming salamat sa patuloy pong sumusubaybay. Patuloy na bumabalik dito sa ating channel. Bye-bye! Please don't forget to hit the like and subscribe sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Good night po!